Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians 11 verse 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. And then Matthew chapter 7 verse 15, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Verse 20, kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Influencers, gamit po tayo ng isang modernong term, yung salita pong influencers na usong-uso po sa panahon natin ngayon kasi sila yung tinutukoy po dito ng Biblia. Meron pong mga good influence sa ating buhay at meron ding masasamang impluwensya sa ating buhay, lalo na po sa larangan ng espiritual. At isa po sa mga good example or influencer sa Biblia ay si Saint Paul kasi makikita naman po natin sa kanyang buhay. Pero dito binabanggit po sa Matthew 7:15, pinapag-ingat po tayo ng Panginoong Hesus sa mga taong tinatawag na mga bulaang propeta. So today, pag-aralan natin kung sino po itong mga false prophets na tinutukoy na ang Panginoong Hesus. So unang-una po, binabanggit dyan na sila po yung nasa sheep's clothing. In other words, meron po silang fake na image. Akala natin mababait sila, pero ang sabi rito, para silang mga mababangis na asong gubat. At totoo po yun. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, meron silang form of godliness na walang kapangyarihan. Kaya ang sabi ng Biblia, iwasan natin sila. At sabi rin sa Titus chapter 1 verse 16, they claim to know God, but their actions deny Him. So posible pala yun, na sila'y mag-aanyong banal, kunyari kilala nila ang Diyos, pero yung buhay po nila at kinikilos nila ay malayo po doon sa kanilang sinasabi. So paano natin sila malalaman? Ang Bible naman po ay very particular dyan. Sabi ng Panginoong Hesus doon sa Matthew chapter 7 verse 20, thus by their fruit you will recognize them. Madali lamang po yan. At pwede natin gamitin yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 12 na basihan. Na binabanggit po ni St. Paul dun sa mga taong tinawag ng Diyos para maglingkod sa simbahan. So unang-una po yan, para makita nyo po kung nasaan po yung bunga nila. Tumingin po kayo dun sa kanilang pamilya. Maayos ba ang kanilang pamilya? Mga nakaka-impluwensya ba sa inyong buhay ay mabuting family man o sabihin na natin mabuting ama, mabuting ina? Namamanage ba nila yung kanilang tahanan ng maayos? At ginagalang ba sila ng kanilang mga anak? Pangalawa, kailangan kinakikitaan po sila ng transformation, hindi yung sila'y alipin pa rin ng mga maling gawain sa buhay. Katulad po ng mga bisyo, pag-inom ng alak at kung ano-ano pa na maling gawain. At pangatlo, kakikitaan sila ng magandang testimony. Testimony nila sa mga outsiders, do sa mga taong hindi pa nananampalataya. So ganun lang po, lagi niyong titignan yung buhay po ng taong nakaka-impluwensya po sa inyo, at matuto na po tayo sa mga nangyari sa nakaraan, na may minsan sinusundan tayo mga ngaral na akala natin tanyag na tanyag sila, pero mali pala ang buhay, mga hiwalay sa asawa, diborsyado, o di naman kaya alipin pa rin ang paninigarilyo at pag-inom ng alak at imoralidad. Nakakalungkot po yun. Kaya madali lamang makilala po yung mga bad influencers. Kadalasan po makikita nyo kaagad yung kanila pong maling pamumuhay. Maring magaling silang mangaral, pero yung kanila pong bunga ay doon nyo sila makikilala at evident po yan mismo sa sarili nilang pamilya. At higit sa lahat sa doctrine, kaya sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, sabi diyan, watch your life and doctrine
closely. Pinapag-ingat po ni St. Paul si Timothy, hindi lamang doctrine, kundi yung kanyang buhay. Kasi dapat po ay humahanay yung ating buhay doon sa ating ipinapangaral. So maraming tao ngayon, ang tinuturo nila doktrina po ng tao. At nagpaalala na po ang Panginoong Hesus yan sa Mark chapter 7 verse 13. Sabi diyan, these people, they nullify the word of God by their tradition or teachings of men. At ang sabi sa Matthew chapter 15 verse 8, they honor me with their lips but their hearts are far from me. So ibig sabihin, kunyari nagwo-worship din yan sila pero malayo yung puso nila sa Panginoon. Ganun po ang bulaang propeta. Ngayon, ano ang impact nito sa atin na nakikinig sa kanila? Ang bulaang propeta ay siyempre magtuturo din yan, pero hindi ka mapapalapit sa Diyos. At hindi ka mapapalapit sa salita ng Diyos. Magaling ka lang sa doktrina pero wala kang alam sa Word of God. Nakakalungkot yun. May makilala po kung ganun, makikipagdebate pa pero hindi alam ang Bible. Ang alam nila doktrina ng tao. So, another thing na dapat yung tignan ay dapat kinakikitaan sila ng pagbabago. Sabi sa John chapter 8 verse 32, yung truth daw po nagpapalaya po yan ng buhay. Kaya kahit preach po yan, kung yan po'y alipin ng bisyo at masasamang gawain, huwag nyo pong paniwalaan. Sabi ng Panginoong Hesus, by their fruits you shall know them. At ang sabi sa John 8:32, the truth will set you free. Ganun po ang salita ng Diyos na naipapangaral. Nagpapalaya po yan ng buhay ng tao. At alam niyo po, kakikitaan din dapat sila ng kapangyarihan. Kasi dapat po pagka nakikinig tayo sa kanila, makaka-experience po tayo ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kasi ang totoo pong gospel, may signs and wonders po yan. Mababasa nyo sa Romans chapter 15 verse 19, Hebrews chapter 2 verse 4 at Mark chapter 16 verse 20. So ibig sabihin, yung gospel makapangyarihan yan. Although, sasabihin natin na sa huling araw, mandadaya si Satanas, gagawa siya ng mga counterfeit signs and wonders. Pero hindi natin mapapasubalian na ang totoong gospel ay meron po yan talagang taglay-taglay na signs and wonders. At kapag nakakapakinig po kayo ng totoong gospel, may impact po yan sa inyong buhay. Lalaya kayo, gagaling kayo, at higit sa lahat ay yung ma-overcome nyo yung power ng kasalanan at madideliver kayo sa mga bondages ng ginagawa ng kaaway sa inyong buhay. Kaya ganun po ang totoong gospel. Kaya mag-iingat po tayo, mahalaga na pag-aralan po natin ito, at least tayo po'y maging mapagbantay kung sino po yung nakaka-impluensya sa ating buhay spiritually. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.